Alam ba ninyo mayroong dalawang klase ng tao sa mundo? Una, yung parte ng solusyon. Yung pangalawa, yung parte ng problema. Saan kayo dito? Ngayon, paano natin masasabi kung tayo ay parte ng solusyon ng problema? Malalaman natin yan kung tayo po ay mayroong disiplina o wala. Disiplina kasi, pag may disiplina tayo, we are part of the solution, definitely. Kung wala tayong disiplina, pasaway tayo. Sigurado yun. At tayo ay magiging parte ng problema. Now, ang masaklap na katotohanan nito, marami sa atin hindi alam kung ano itong disiplina na to. Kaya, ang totoo nito, hindi natin malaman kung tayo ngayon ay parte ng solusyon o parte ng problema. Marahil sasabihin natin, parte tayo ng solusyon dahil meron tayong disiplina, right? But the big question is, yung bang disiplina mo tama o mali? Kasi sa totoo lang, halos wala naman ng taong walang disiplina eh. Lahat tayo may disiplina. Kahit nga ho yung grasa boy, may disiplina yan eh. Tingnan nyo, pagtulog sa gabi, bago matulog yan, lalatag niya yung karton, di ba? Pagkatapos na pagkagising niya sa umaga, tiklopin niya yung karton para sa gabi ulit, ayusin niya na naman. Di ba? So, lahat halos tayo mayroong disiplina. Discipline basically is a way of our life, no? And the sad thing is, how do we know that this discipline is right or wrong? Tama ba to o mali? So, para maging parte tayo ng solusyon, hindi lang dapat disiplina tayo meron. Dapat isang tamang disiplina ang nasa atin. Now, ang disiplina kasi, yan ang yan ang pinaka-foundation ng life. Without discipline, there is no life. There is no order, there will be chaos, there will be anarchy, and definitely, life is compromised. So, napakahalaga na maunawaan natin itong disiplina na to. No? Gusto kong ipakilala sa inyo, ako si Dr. Adolfo S. Indoctivo. No? Author po ako ng librong Discipline for Everyday Living. Nasulat ko itong libro na to nang may 20 taon. Napaghirapan po natin itong isulat. Hindi lang sa perspektibo ng disiplina, sa perspektibo ng tao, kundi sa perspektibo rin ng Diyos. Marahil may tatanong niya sa akin, tama bang disiplina yung tinuturo ninyo? Diba? Paano malalaman kung yan yung tama? Diba? Kasi, alam nyo, nagtapos ako sa Philippine Military Academy. Dati po akong kadete, naging sundalo, nag-retire sa Armed Forces. At sa akin pong training sa military, basically, puro discipline po yan. Ang buhay namin, nabubuhay kami. Agahan namin, tanghalian, hapunan ay disiplina. So, bali ditong disiplina na to, ayon lang ito sa kamalayan ng tao eh. Standard ng tao lang yan eh. Sabi ko nga ako sa inyo, even yung komunista, mayroong standard of discipline nila yan eh. Diba? Mga terorista, may mga disiplina po yan. Kasi standard ng tao yan. Ang tanong ay, pwede ba natin panghawakan yan? Naturo. Kaya nagkaroon po tayo ng pagkakataon maging pastor, no? Of almost 10-15 years. Nasumpungan po natin dito yung salita ng Diyos, yung Biblia. Napag-alaman ko na ito palang Biblia is a discipline book of the Lord Jesus Christ and of God. Kaya napag-combine ko yung dalawa. Yung disiplina na galing sa kamalayan ng tao at disiplina ng kamalayan ng Diyos. At yun po yung naisulat ko sa isang librong tinawag ko ng Discipline for Everyday Living.
narito po ako sa inyo para i-share sa inyo itong wisdom na to na aking nasumpungan. Na marahil ay binigay sa atin ng Panginoon para ipalaganap sa tao. Hindi lang sa Pilipino, kundi sa buong mundo. Kung sa lahat, gusto kong ibalita sa inyo na ito, ang akala natin si Jesus Christ nagpunta dito para iligtas tayo. Yan po ang malimit nating masumpungan sa mga katuruan natin, ano? Sa isang banda tama naman eh. Pero nung may nagtanong sa akin yan sinagot ko, ang tanong ko, ligtas ka na ba ngayon? Hindi ko siya makasagot, no? Kasi sa totoo lang, ang reason kung bakit pumunta si Jesus Christ dito at tinadala ng Ama, ayan po ay nakasulat doon sa John 3:16. Siguro familiar kayo doon sa verse na yun, no? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun po ang first reason kung bakit pumunta si Jesus Christ dito. Dala-dala niya ang pag-ibig ng Ama sa atin. In short, yung turo at yung modeling of this love of God was shown by Jesus Christ while He was here on earth. Ngayon, this is a second statement sa John 3:16. Ano sabi? That whosoever believeth in Him should not perish but will have an eternal life. Ano pong ibig sabihin nito? Yung kung sino lang daw ang maniniwala kay Kristo, no? At to sa kanyang pag-ibig na dala-dala, na itinuro niya, ipinodel niya, yun ang maliligtas. Now, ano po ba itong pag-ibig ng Ama na to? Nakasulat po ito sa Hebrews 12:5-6 at sabi po ng Lord, I discipline those whom I love. So ito palang pag-ibig na to, ang ibig sabihin pala nito ay disiplina. Well, sa totoo lang, kung ama ka nga naman, paano mo ba maipapakita yung pagmamahal mo sa iyong anak? Hindi siyempre didisiplinahin mo. Paano mo i-disiplinahin kung hindi mo maituturo kung ano yung disiplina mo? That's the very reason why Jesus Christ came here purposely to preach and model the discipline of the Father. Because that is the love of the Father to us, His sons. That unless we believe in that discipline and we follow, we observe that discipline of the Lord Jesus Christ, then that's the only way we can be saved. Kaya napakahalaga nitong disiplina nito. Kaya nga sabi ko nga dito, dapat malaman natin kung tayo ay parte ng problema o parte ng solusyon. Kung ang ating disiplinang pinapatupad o sinusunod o ginagalawan ay tama o mali. Kasi kung hindi, garantisado yun, 101% part tayo ng problema. Hindi ng solusyon. Kaya nga sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pa na panahon, as population grows in the Philippines, dadami ang problema natin. Dadami. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, tell me a problem in your life that is not discipline related and I will tell you there is none. Problems of poverty, criminality, diseases, death, accidents, all of these problems, whether in the family, community, church, politics, corporate world, all of these are all problems happening, are all problems of discipline without you knowing it. Because we are not conscious, we are not knowledgeable. Kaya napakahalaga na maunawaan natin kung ano itong disiplina na to. Ito yung naisulat ko sa libro nga na Discipline for Everyday Living, na almost 20 years kasi talagang pinag-aralan natin, talagang hinimay-himay natin to in such a way na masumpungan natin talaga yung katotohanan ng disiplina na to, na napakalaga at no less than Jesus Christ Himself, dinala niya dito yung katuruan na yan. The Bible itself is a discipline book of the Father. Kaya nga makikita ko sa Facebook palagi ko nakikita niya, dinidiscuss yung success, di ba? Success. Isa lang ho ang sekreto ng success. Yung iba sinasabi para maging successful, mindset. Yung iba sinasabi, diskarte. Yung iba, di ba? Sabi ko, isa lang ho ang sekreto ng success. To be frank and honest with you, yan po ay disiplina.
So, una sa lahat, pag sinabi natin to be successful, success means simply attaining your goals. Goals in life. Kung ang goal mo is makapagtapos ng pag-aaral, natapos mo, you're successful. Because yun yung goal mo, natin mo eh. Sabi nga nila, discipline is the bridge between goal and accomplishment. Diba? So kung ang goal mo, for example, ma-promote sa opisina, na-promote ka, dahil kasi maganda yung ginagawa mo, may disiplina ka, oh, successful ka. Pero yan, hindi mo yan ma-attain kung wala kang disiplina. Kahit nga yung mag-ordinary magtataho. Di ba? Sa umaga. Di ba? Pag napaubos niya yung taho niya sa umaga, pagdating niya sa hapon, makakapag-ingreso siya, successful siya, masaya siya. Di ba? Pero kung the night before, naglasing siya, o nag-inom siya, dahil kasi wala siyang disiplina, eh, hindi niya makakomplish yung goal niya. Magiging successful ba siya? Hindi. Hindi siya magiging successful. In which case, will he be happy? No, he will not. Kaya ganun po kahalaga itong disiplina na to. This is the very key to success of a person. Ngayon, ano po yan, madetalye po yan disiplina. No? Kaya nga sinasabi ko sa kanila, may mga nagtatanong sa akin, how is your book on discipline for everyday living different from any other books? Sabi ko, dito sa book natin na Discipline for Everyday Living, diniscuss natin dito yung detalye, details of discipline. Kasi marami siyang nomenclature eh. Marami siyang details eh, ang discipline. Kagaya ng, what are the parameters? When do you say a person is disciplined or a group of persons are disciplined? What are the parameters? How do you measure it? Yeah? What are the kinds of discipline? What are the elements of discipline? What are the classifications of discipline, the types of discipline, etc., etc.? So hanggat hindi natin alam yan, we will succumb to the present state of mindset natin sa discipline where we look at it more of as a generalities, an abstract thing, where we do not have any basis whatsoever to measure it. Kaya nga dito, yung concept ng discipline ng isang tao is different from the other because iba kanyang interpretasyon. Wala siyang basihan. Dito sa discipline natin na to, standard na to, na measure natin exactly the details that are needed to understand discipline more deeply, more accurately, more empirically. Kaya pag ito natutunan natin, definitely magkakaroon tayo ng disiplina, isang tamang disiplina, at tayo definitely, pag meron yan, hindi tayo magiging part ng problema. Tayo magiging part ng solusyon. So, sa akin, sa mga susunod na panahon natin, no, as we go along in my YouTube channel, I will be discussing to you these details of discipline and how it can help you in your life. Boss, sabi ko nga sa inyo, even Jesus Christ, pag dumating siya sa second coming niya dito, hindi niya po itatanong kung ilan ang Diyos, anong pangalan ng Diyos, diba? Etc. etc. Isa lang ang itatanong niya. No? Yung disiplina na aking itinuro, iminodel sa inyo nung ako pumunta dyan, sinunod niyo ba yun? In which case, are you my disciples? Because when Jesus Christ was here, He was in Jerusalem, all He was doing was making disciples. Diba? And a disciple is a disciplined follower. It comes from the word discipline. Tanggalin natin yung ayan sa dulo, what maiiwan is disciple.